klase na baru kumano. Number 16 kalo. What's up mga masasarap? For today's video, dito na naman tayo sa Tuguegarao City, Cagayan upang maghanap ng pansitang mapapasama sa ating pan series. Yes, narito kami ngayon sa Riverbank Pansiteria. Kita nyo naman, parkingan palang halatado ng napakarami nilang customers. May mga estudyante, pamilya na gusto lang magbonding, government employees, police, at syempre mga kagaya naming galing pa sa ibang probinsya. Napakasimple lang ng pansitan na to. Kita nyo naman tong dining area, tolda lang, pero ang maganda dito, napakaraming puno. At syempre, hindi mawawala ang pakikipagmarites natin dito sa kanilang kusina. Bawat empleyado dito may kanya-kanyang gawain. May tagatadtad ng karahay, ng lasuna, tagaluto ng poached egg, at syempre, tagaluto ng pansit. Ito na ngayong cara beef nilagyan ng napakaraming dahon ng sibuyas. Isa yan sa mga magiging toppings natin mamaya sa pansit. After maluto yung cara beef, ngayon ipe-prepare naman yung ating Mickey. Ayan nga pala si pareng Yolo, siya ang cook dito sa Riverbank Pansiteria. Kita nyo naman, ganto karami per batch kapag magluluto sila. According kay pareng Yolo, nasa 50 to 60 kilos per day ng pansit ang niluluto nila. At eto pa ha, wow, marites yarn. Nakaka-10 kilo lang naman sila ng sibuyas sa araw-araw. Ewan ko na lang kung mapasobra ka pa sa sibuyas dyan mga vevs. Ay, magatok ka dyan. So wag na nating patagalin pa to. Eto't sinerve na nga yung ating batil patong worth 150 pesos. You know the drill, gawa muna tayo na sausawan. Toppings check, meron siyang karahay. At eto pa, take note, the best ang batil patong kapag merong cara beef. Eto't meron din silang chorizo. Syempre, hindi mawawala ang itlog. Na well done nga lang, pero it's okay. Isa sa mga rules kapag kakain ng batil patong, kuha tayo ng sibuyas, lagay sa ating pansit, make halo ng mabuti, and tikman na natin to. Yung kanilang pansit ay flat, tamang-tamang pagkakaluto, hindi siya overcooked. Ngayon, try naman natin tong pansit with the karahay. Diyos ko naman, pagkalutong, hindi masakit sa ngipin kapag nginuya. Ito yung chorizo na nagbibigay ng certain aroma. Napakasarap. Palagi ko ring naririnig sa mga nagluluto ng pansit batil patong, maliban daw sa flavor na binibigay nung cara beef, ay pampabango rin daw ito. Sobrang nagustuhan ko talaga yung pansit dito sa Riverbank. Hindi siya kagaya ng ibang batil patong na may mga malalaking tipak ng karne at kung ano-ano pang chicharon. Mas ma-appreciate mo talaga dito yung flavor ng totoong batil patong. Tapos sobrang daming dahon ng sibuyas, as in, tipong yun na yung pinakagulay nila. Pero hindi naman overpowering yung flavor niya. Basta napakasarap ng timpla nila dito. Tapos parang lalong sumasarap pa yung pansit nila kasi dito lang tayo kumakain sa ilalim ng puno. Alam nyo yun, malamig, very nature ng atake. Ay Diyos ko, the best. Tapos eto, pakita ko lang pala yung consistency ng sabaw. Sa mga magtatanong pala, sila ay located sa Bonifacio Street, Lower, Centro 1, Tuguegarao City, Cagayan. At kaya pala Riverbank Pansiteria ang pangalan nito ay dahil malapit lang sila syempre sa river. Kapag andito ka lang sa pansiteria, natatanaw mo na yung river. Since nag-enjoy ka rin naman sa panonood ng video ko, baka naman may suggestion ka kung saan pa kami pwedeng magpansit na mapapasama dito sa aming pan series. So yun lang naman, uuwi na sana kami kaso na-realize ko, parang ayaw kong tantanan ng mga backhoe or excavator or kung ano man ang tawag dyan. Like and share this video, okay? Yum, sarap!